Mayroon kayong Biblia, buksan natin ito sa John chapter 9. Mahaba po ang ating babasahin, pero kailangan dahil kailangan nating malaman ang buong kasaysayan. John chapter 9 verse 1 hanggang 41, konting tiis lang po sa pagbabasa. Ang kasaysayan ito nabuo sa isang kwento na isang bulag, isang disabled, ay ginawa ng himala ng ating Panginoon. Kaya, ang tanong o ang pamagat ng ating pag-aaral, kasalanan ba ang may kapansanan? Kasalanan ba ang isang disabled? Tayo'y manalangin. Maraming mga disabled ang ating mga nakikita sa ating kapaligiran. Ano ang ating reaksyon kapag nakikita natin ang mga taong may kapansanan? Yung aking pamangkin lamang, si Eric, kasi po ay nagkasakit ng aneurysm. Bumagsak sa banyo. Nagkasabay kami noon. Ako naman, microaneurysm. Siya ay na hospital at siya ay inoperahan ni Dr. Castillo ng UST. Ako naman ay na-hospital sa Saudi sa loob ng 5 buwan. Siya ay nakalakad pero umabot muna ng ilang taon bago siya makabangon sa kanyang higaan. At nung siya makabangon, retarded siya. Disabled. Maraming nagtatawa. Masakit para sa amin. Masakit sa mga nagmamahal sa kanya na siya'y pinagtatawanan at minsan nilalait at niloloko. Hanggang sa sila'y mapalipat sa Makati, sa Cavite, binugbog siya ng mga taong galit sa kanya dahil sa kanyang kapansanan. At nabalian siya ng balakang, kaya pinalitan ng bakal kanyang balakang. Hanggang sa ito yung naging sanhi ng kanyang kamatayan. Marami tayong nakikita mga disabled person sa ating kapaligiran. Kaawa-awa sila. At kadalasan sinasabi natin, mabuti na lang hindi nangyari sa akin yan. Marami na-disable dahil sa katigasan ng ulo. Marami rin na-disable dahil sa aksidente o sa di sinasadya. Meron ding disabled dahil sa katandaan. Hindi na makakilos ng tama, hindi na makapag-isip ng tama. Ano ang ating reaksyon? Ano ang ating pagigito? Nagagalit tayo sa kanila dahil hindi makarinig. Nagagalit tayo sa kanila dahil hindi makakilos. Anong reaksyon natin? Tignan natin ang mga reaksyon dito sa ating binasa. Tungkol sa isang bulag, isang disabled. Patuloy na gumagamit ang Panginoon ng mga disabled na mga tao upang ibahagi niya ang kanyang kapangyarihan, kanyang kalooban sa mga taong disabled. Isang Kristiyano, nagkaanak siya ng 2 anak, panay retarded. Hindi makausap, makapagsalita, maayos, kung kumilos. Pero napagtanto ng nanay na ito, bandang huli, dahil halos araw-araw silang nagpapadoktor, pero hindi gumagaling. Kaya tinanggap ng nanay na ito, at nagkaroon siya ng katwiran. Ang sabi niya, pinili ng Diyos na hindi mapagaling ang mga anak ko. Sapagkat inibig ng Diyos na sila'y gamitin sa kanyang kalooban. John chapter 9 ay isang paglalarawan kung paanong ginamit ni Jesus ang isang bulag, isang disabled, upang makapagbigay ng luwalhati sa Diyos. Binigyan niya ito ng paningin. Pero yung mga taong may paningin, sila yung bulag sa katotohanan. At yan ay isang malaking aral. At ang kasaysayan ito ng John 9 ay mahahati natin sa 3 bahagi. At sa 3 bahaging ito,
ay makikita natin ang iba't ibang reaksyon ng mga tao tungkol sa ginawang himala o tungkol sa pagbibigay ng Panginoon ng kanyang kalooban o kanyang biyaya sa isang taong disabled. Kaya ang tanong ko sa inyo, sa tatlong ito, saan tayo natutulan sa tatlong ito? Tignan natin. Maaaring tayo ay nakakita. Baka tayo rin ay spiritually retarded. Unang reaksyon makikita natin ay kinakatawan ng mga Pariseo. Yun ang unang reaksyon kinakatawan ng mga Pariseo. Nakilala ninyo ang mga Pariseo. Kung tawagin sila, the separated one. Sila yung mga inihiwalay. Dahil sila yung mga taong righteous sa kanilang sarili. Sila ay mabubuting tao sa kanilang paningin. At totoo namang tinutupad nila talagang batas, pero yung batas ng biyaya sa kanilang puso, nagahari ang kasalanan. Ito mga Pariseo ito, sang-ayon sa ating binasa kasaysayan, nakita nila at narinig ang ginawang himala ng ating Panginoon doon sa isang bulag na lalaki. Isinilang na bulag ang lalaki nito. Ang tanong naman ng mga alagad ng Panginoon, sino may kasalanan, Panginoon? Ito bang lalaki ito na bulag? O kanyang mga magulang na bulag? Ang sabi ng Panginoon, wala silang kasalanan. Nagkaganyan yan upang ipakita, ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos dyan sa disabled na yan. At itong mga Pariseo ito, bulag sila. Sapagkat gaya ng kanilang sinabi, walang sino ang maaring makapagpapadilat ng mata maliban ng Diyos lang. Nakita nila ito, narinig nila ito, pero anong ginawa nila? Itinanggi nila na si Jesus ay mula sa Diyos. At maraming mga tao ngayon, bagamat nakikita nila ang kanilang kamag-anakan na dating problema sa tahanan, problema sa lansangan, problema ng lipunan na bago, pero bulag sila doon, ang nakikita lang nila yung kapintasan. Kung paano maraming mga tao ngayon, maaaring anak mo, maaaring asawa mo, na ngayon ay nakadilat na sa katotohanan, pero itinanggi mong ito'y gawa ng Diyos sa Kanya. Ang sabi nila ng Pariseo sa verse 16, kaya't sinabi ng ilan sa mga Pariseo, ang tao ito hindi mula sa Diyos, sapagkat hindi siya nangingili ng sapat. Hindi mula sa Diyos yan, sapagkat hindi sila nakikisa o hindi siya nakikisa sa ating relihiyon, sa ating paniniwala. Subalit sinabi ng iba, paano makakagawa ng gayong mga tanda ng isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagka-hati-hati. Nangyari pa sa bahay niyo na kayo mismo mga magkamag-anak hindi kayo magkaunawaan dahil ibang paniniwala mo, ibang paniniwala niya, pero mayroong isang testigo na tunay na binago ng Diyos, hindi nyo narikita. Nangyari din. Ganyan. At hindi lamang nila itinanggi na si Jesus ay mula sa Diyos, sarado ang kanilang isipan tungkol sa mga espiritual na bagay. Walang halaga sa akin yan. Bakit ako magkakaroon ng halaga dyan? Ang sabi nila sa verse 18, hindi naniwala ang mga Hudyo na siya'y dating bulag at nagkaroon ng kanyang paningin. Hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang ng lalaki at nagkaroon ng paningin. Sabi na, maniwala. Kilala kita, boy. Kilala kita, lasenggo ka, butangero ka. Ilang beses nang pasok sa kulungan. Nagpapakita ka lang ng gilas para ito paniwalaan ng mga tao. Bibilangan kita ilang buwan o isang taon. Marami po nagbilang sa akin yan. Pero sa biyaya ng Panginoon, umabot na ng 27 years. Gustuhin ko bumalik sa dati kong buhay, makulong halos araw-araw, iba't ibang presinto. Hindi na po pwede. Iba na. Pero hindi maniwala ang mga tao yun. Na yun ay gawa ng Diyos. Ang sabi niya, gawaan mo lang yan. Sino ba makapagtitiis yung tao na magbago? Kating-kati ang ating mga kamay, ang ating mga paa sa mga bagay, sa mga bisyo sa mundong ito.
At ang mabigat pa rito, mga kapatid, ayon sa ating binasa, kung naunawaan natin kanina, yung lalaking nadilat ang mata, hindi nila pinaniwalaan, nilait pa, at tinanggal pa sa sinagoga. Tinanggal pa sa kanilang samahan. In-excom. Di ba't nangyayari din yan sa pamilya kapag may isang taong totoong naligtas, hindi tinatanggap ng pamilya? Mayroon din sa eskwelahan, pag nalaman, ganito ang iyong pananampalataya, hindi ka tinatanggap ng eskwelahan. Napakaraming pariseo sa ating panahon. At ang mga pariseo nga, maaari nasa iyong tahanan. Ganyan ba ang bagay natin? Kapag may sumbong sa atin tungkol sa taong yun, hindi tayo basta-basta naniniwala. Kahit nakikita natin ang mga ebidensya. Kaya tanong ko sa ating sarili, ganyan ba ang ugali natin? Kung hindi, handa ba nating timbangin ang lahat ng mga ebidensya laban sa isang sumbong bago tayo magbigay ng kuro-kuro o di kaya ng paghahatol? At kung nalaman mo ang lahat ng ebidensya at nakita mo, handa ka bang magbago sa iyong tinatayuan? Marami pong mga taong napapahamak dahil sa sumbong. At yung mga taong yun, pariseo din dahil hindi nila tinitimbang kung ano yung ebidensya. Hindi nila tinitingnan yung kabilang panig. Isa lang ang kanilang pinaniwalaan, kaya doon nababatay ang kanilang desisyon. At ang mga pariseo nito, nagsabi ng ibang bahagi na sa demonyo yan. Hindi sa Diyos yung gumawa yan, makasalanan. Dahil hindi kasama ng ating reliyon. At tinanggal nila. Inetsyapuer nila. Pero tayo, handa ba tayo magbago kapag nakita natin ang mga ebidensya na ating natatangka? Handa ba tayong mapahiya para lang gawin ang tama? Pag hindi tayo handa, bulag tayo tulad ng mga pariseo. And yet, mga pariseo, number one silang righteous sa kanilang time. Religious yan, mga leaders yan. So, dito ka ba natutunan sa kumakatawang ito, sa reaksyon tungkol kay Kristo, mga pariseo? O baka naman sa ikalawa. Tingnan natin ikalawa. Ito ay reaksyong kinakatawan ng mga magulang ng lalaking bulag. Yung mga magulang. Basahin natin verses 19 hanggang 23. Ganito ang sabi. Dahil itong mga pariseo hindi makapaniwala, tinawag nila yung magulang ng mismong bulag. Sabi sa verse 19, at tinanong sila, ito ba ang inyong anak na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? Sabi, ipinanganak na bulag. Paano nakakita na siya ngayon? Sabi ng mga pariseo. Sumagot ang kanyang mga magulang. Alam niyo, sir, alam naman ninyo, aming anak yan. At alam namin, anak namin yan. At alam namin, ipinanganak yan na bulag. Hanggang sa ngayon ay lumaki na. Subalit kung paano siya nakakita ngayon, ay hindi namin alam. O kung sino ang nagbukas ng kanyang mga mata, ay hindi namin kilala. Tanungin mo siya. Sabi niya, tanungin mo siya. Siya'y may sapat na gulang na. At siya'y magsasalita para sa kanyang sarili. Pero, si John, the beloved, mayroon siyang open and close parenthesis. Bagamat nakalagay ito, walang parenthesis. Ang sabi sa 21, bakit ganun ang sagot ng mga magulang? Ang sabi sa 21, subalit kung sa 22, ang mga bagay na ito ay sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat natatakot sila sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng kasi ng mga Hudyo na kung ang sino mang kumampi o magpayag na si Jesus na ito ang siyang Kristo o ang siyang tagapagligtas, na darating na tagapagligtas, anak ng Diyos, para layasin mula sa sinagoga. I-excom. So, ano po makikita natin sa mga magulang? Itong mga magulang ito, hindi sila umamin, bagamat nakita nila ang nangyari na mismong si Jesus ang nagpagaling ng kanilang anak. Pero by the way,
Si Jesus dito'y banto. Kilala ng lahat ng tao. Dahil siya ay nagpapagaling ng may mga karamdaman, nagpapalakad ng mga lumpo, at nagbubuhay ng patay. At ngayon, binigyan ng paningin ang isang bulan. Kaya itong mga magulang nito, takot sila na masangkot kay Jesucristo. Ayaw nilang ma-involve kay Jesus Christ. Takot sila sapagkat tiyak mayroong balik sa kanila ng mga leader ng religion. So ano makikita natin dito? Itong mga magulang na ito, sila kung tawagin ay neutral. Sila ay naninimbang. Naninimbang sa kanilang sarili. Na ilang pong mga Kristiyano ngayon, kapag kakaibigan niya ang nagpo-question ng kanyang pangangaral, kahit andyan si pastor, hindi siya papanig kay pastor, kundi maninimbang siya dahil bigyan niya ng lugod yung kanyang kaibigan. Kakampihan pa rin niya. Pero wala siyang pinapanigan. Ganyan po maraming Kristiyano. Kung tawagin niyan, nominal Christian. Nominal, ibig sabihin, sa pangalan lang. Pero walang commitment kay Jesus Christ. Kapag siya ay nabibiting, hindi siya tinanggap sa trabaho dahil malalamang siya ay isang Kristiyano, naninimbang siya. Kasabihin niya, hindi, dumadaro lang ako doon. Pero hindi talaga ako committed. Hindi ako miyembro doon. Tinanggi pa niya ang kanyang pagiging miyembro. Dahil siya ay isang nominal Christian. Natatakot sila. Tingnan sa verse 22-23. Ang mga bagay na ito ay sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat natatakot sila sa mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na kung ang sino man ay magpahayag na si Jesus ang Kristo ay palalayasin mula sa sinagoga. Kahihiyan niya. Palay mo, tatanggalin ka sa iyong reliyon. Kasi nga, pumanig ka kay Jesus Kristo. Ganun pa ang ginagawa natin kapag wala tayo sa ating church. Para lang ikaw maging fit doon, fit in ka ron sa mga kaibigan mo, tatalikuran mo ng pag-Kristiyan mo. Hindi, ayaw mo yung church. Wala naman sila rito eh. Basta tayo, magsaya tayo. Pero ba yun? Alam niyo, pagkadalong ginawa natin, itinaya natin ng Panginoon. Ang sabi mismo ng Panginoon sa Matthew 12:30, ganitong sabi ng Panginoon sa Kristo, sa mga ganong klaseng mga tao, naninimbang. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Mabigat yun. Maaring nakikisama ka, may tubo ka doon sa pagkikisama mo, pero totoo nun, kalabang ka ni Kristo. Hindi natutuwa ang Diyos dyan. At dahil hindi natutuwa ang Diyos sa ganong klase ng mga tao, darating pa lang, ikakahiya ka ng Panginoon. Ikakahiya ka talaga. Sapagkat sinabi mismo ng Panginoon na, Mark chapter 8, verse 38. Mark chapter 8, verse 38, ganitong sabi, sapagkat ang sino mang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mga pangalunya at makasalanang saling lahing ito, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagdating niyang nasa kalulatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na mga anghel. Alam natin si Jesus Christ ang ating tagapamagitan. At kapag ka isang Kristiyano na kanyang tinamatayan at talaga namang tinitindigan, kahit gaano man siya kahilas pananampalataya, tinitindigan niya, hindi niya binibigyan kahiya ng Panginoon na siya ay tagapagligtas ni Kristo, ay siya ang niligtas ni Kristo, at siya sumasampalataya ni Kristo, pagbagsak niya. Imbis na hatulan ng Ama, sasabihin ng Panginoon, 1 John 2:1, no? Sabi ng Panginoon, Ama, kinamatayan ko yan. Patawarin niya, alang-alang sa akin. Siya yung ating attorney. Pero kung ikaw ay isang tao na ikinahiya mo ang Panginoon, sabihin ng Panginoon, hindi ko tao yan. Ikinahiya ko yung mga umaangkin sa ating pangalan. Sapagat hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon ay pagbubusan. Yan lang. Matthew 7. Kayo ba'y naturingan na
Nominal? Kayo ba'y naturingan ng mga Kristiyano lang? Pero wala kayong commitment. Hindi nyo kayang ibigay ang inyong bubuhay. Hindi nyo kayang ibigay mismo ang inyong kaluluwa. Hindi nyo kayang ibigay ang inyong pamumuhay. Kung tawagin yan, nominal Christian. Naturingan lang ng Kristiyano, pero sa muso lang at hindi talaga sa puso. Kapag kinukumbinsi mo siyang dolo, ang pakiwari niya, namimilit tayo. Pinipilit mo siya. Yun. Yung mga tao yan, walang conviction. Pinupwersa daw siya. Ibig sabihin ko mga tao ito, kumbinsahin mo siya o akayin mo siya, main time Bible study dito, dapat matuto ka, makailang lumago ka pa. Ayaw niya ng commitment na yun, ayaw niyang lumago pa ang kanyang pagkakilala sa Panginoon, sapat na sa kanya na siya ay isang miyembro o isang mananampalataya. Na alam natin mga kapatid, hanggat narito tayo, hindi tayo pwedeng tumigil. Dahil ang aking paliwanag sa inyo, buhay Kristiyano ay tulad ng eroplano. Once na take off ka, tuloy-tuloy na yan hanggang sa destinasyon. Walang atras, walang parada. Hindi ka pwedeng huminto sa iyong karunungan, akala mo marunong ka na. Pero totoo, pag huminto ka, pabagsak ka. Pabagsak ka. 2 step forward, but 3 step backward. Ang nangyayari sa iyo? Kapag ka hindi mo minamahal ang family devotion, ang personal devotion, ang mga Bible study, ang prayer meeting, papalik ang paa mo. Papalik ka na yan. Huwag mong sabihin, nakatayo ka. Papagsak ka. Nominal Christian. Walang intensyong lumalim pa ang kanyang ugnayan sa Diyos. Kung tawagin yan sa Bible, lukewarm. Sa Tagalog ay mala, hininga. Hindi ba init? Hindi malamig. Okay? Ano ba ang lukewarm? Revelation 3:16. Natutuwa ba ang Panginoon sa mga malahininga? No? Dadalo lang ako ba pag may panahon, pagka maluwag ako? Magkakaroon lang kami ng Bible study o devotion sa pamilya ko kung hindi ka ko pagod. Malahininga. Ang sabi ng Panginoon, Revelation 3:16, kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, isusuka kita mula sa aking bibig. Ang isang magsasabing Christian without commitments is lukewarm. At ang mga lukewarm, huwag makakaasa. Hindi siya pwede malamig, hindi naman siya mainit, wala lang siyang commitment. Ayaw nang bumalik sa dati, pero gusto niya, pero walang commitment. Pero saan ka titimbang? Para kang attorney. No? Ang attorney, walang kalalagayan sa pagnamatay. Hindi pwede sa impyerno, hindi pwede sa langit. Ba't mo siya impyerno? Tinulungan niya yung mga tao walang sala. Bakit naman punta sa langit? Tinutulungan yung mga kanila. Saan siya pupunta? Maraming Kristiyano ganyan attorney. Nominal Christian kung tawagin. Group 1. Kaya sabi ng Panginoon, ang tanging lunas, isusuka kita mula sa ating bibig. Doon ba tayo nakaugma? Doon ba nakikita ang ating sarili? Ang dami nating gawain, pero sa isang taon, isang beses ka lang kumain. Kasi busy. Maraming anak, maraming trabaho. Alam mo, hindi mawawala yan. Pero magbigay ng panahon sa Panginoon, yun ang pinakamataas na tawag sa atin. Yun ang dapat natin bigyan ng panahon. Sana itong pangatlong reaksyon, dito ka mapunta. Dito tayo mapunta. Ano yung ikatlo? Ang reaksyong kinakatawan noong bulag na lalaki. Yung bulag na lalaki. Alam nyo, bulag siya, narinig niya lang ang pangalan ni Jesus. Pero, sumampalataya. Saan ba magagaling ang panampalataya? Ay, hindi siya nagkikita. Okay? Hindi siya nagkikita. Ngayon, nung marinig niya ang pangalan ni Jesus, basta naramdaman niya, si Jesus, hindi niya alam kung dumura ba si Jesus, pero alam niya, nilagyan ng putik
ang kanyang mata. Pero kung nakita niya lamang, ay hindi, hindi ako niwala dyan. Ako, isang mas mga tambalan din sa among lugar. Ay, check yun kung nakakita siya. Kasi it proceeds to believe ang paliwanag ng tao. Pero mo, bubura ang gatos, kukuha ng putik, papay sa mata mo. Alay ko, ikaw, hindi rin eh. Mandidiri ka eh. Pero may loob na ganun mangyari, hindi na makita, kundi narinig ka lang. Kasi mas malakas yung pananampalataya kaysa sa nakikita. Basta narinig niya, gumawa ng putik. At pagkatapos nilagyan yung kanyang mga mata. Kaya kung di mo siguro nilat at siya yung parang eye contact, hindi naman siguro gano'n. Hindi nilagyan ka. Sabi ng Panginoon, ngayon maghugas ka doon sa imbakan ng tubig sa Siloam. Ibig sabihin ng Siloam, sinugo. Isinugo itong lalaking ito, punta. Now, bulag yun. Bulag yun. Kadalasan sa atin, hindi tayo pwedeng lumakad na hindi natin nakikita. Di ba? Ayaw natin maniwala doon. Pero ito, mahigpit, kumbinsido siya. Like kung tao ito, magandang layunin. Nilagyan ng putik ng kanyang mata, pinapunta rin sa Siloam, hindi ka alam kung saan siguro. Dito, yan. Tumakad ka. Haliba, ana, alam po natin namin dyan, dumiretso na siya. Bakit? Naniniwala siya na hindi magtuturo ang Panginoon sa kanya pumunta sa Siloam kung hindi totoo. Yun po yung panampalataya, hindi batay sa nakikita. Sabi sa atin, pag promotion, opo, promote kita. Magkano sweldo, sir? Bukulong ka, anong pwesto, sir? Katabi ba, sir? Hindi, director ka lang eh. Siyempre, hindi ako maging assistant janitor ka na lang. Di ba? Gusto natin makita. Pero itong tao ito, tumakan. At nagilamos siya. Wala mo yun. Nagilamos siya. Dahil naniniwala siya. Pag dilat ng mata niya, aba, nakakita siya. Pwede natin. Nung bumalik siya sa lugar na kanyang pinaglalagyan, wala siyang makitang Jesus. Pero nanatili yung kanyang paniniwala. May ebidensya na siya. Ano nangyari? Ibinahagi niya kung ano yung nangyari sa kanya, kung anong ginawa ni Kristo sa kanya. Ibinahagi niya, hindi mapigil yung kanyang labi. Bakit tayo hindi makapagbahagi? Baka wala pang nangyari sa atin. At itong lalaki ito, nakaranas talaga siya. Hindi niya kayang pigilin ng bibig niya. Kaya sabi sa verse 11, sumagot siya, ang taong tinatawag na Jesus ang gumawa ng putik. Sabi niya, imposible ito at pinahira ng aking mga mata. At sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloam at maghugas ka. Kaya't ako lumalis at naghugas at nagkaroon ako ng paningin. Yun lang, kasimple. Hindi kailangan maging scholar ka sa Bible. Hindi kailangan ikaw magaling sa bersikulo. Ang pinakamaganda dyan, ipatutuo mo yung totoong nangyari sa buhay mo. Sapagkat kilala ka ng mga tao na iyong hinahabilan, masasabi ka nila, iba talaga siya. Pero, sinasabi mo ikaw ay binago, pero kasama ka pa rin sa kanilang bisyo, sa kanilang mga ugali, barkadahan, ay wala makikita ang pakakalitan. Hindi po magandang patutuo. Ay, ito malaki ito. Walang makapigil sa kanya. At dahil walang makapigil sa kanya, inalis siya sa sinagoga. Tinanggal siya. Masakit. Pero, buong tapang niyang pinatunayan na si Kristo ang kanyang tagapagpagaling. Ang sabi ng Pariseo, makasalanan ng tao yun dahil hindi siya kabilang o hindi siya nanginig ng Sabat. Ito na ng Hudyo. Pero ang paliwanag nitong tao ito, hindi ko alam yun. Pero alam ko, binuksan niya mata ko. Tinino sabi sa 17, muling sinabi nila sa bulag, ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? Sapagkat binuksan niya ang iyong mga mata. At kanyang sinabi, siya'y isang propeta. Siya'y sugo ng Diyos. Siya'y mula sa Diyos. Siya ay isang mangangaral. Dahil siya ay propeta. Yun ang sinabi niya. At hindi siya natatakot kung anong sabihin ng mga tao, ang mga kapitbahay, ang mga tao, mga religyoso, mga matataas ang pinag-aralan. Hindi siya natakot doon. Ang sabi niya sa verse 30 and 33,
Ang sabi niya, sumagot ang tao sa kanila, yung sinabi, ito ang nakapagtataka. Ang sabi niya sa mga leader, matataas na mga pare sa panahon yon. Ito lang sabi niya, ito nakapagtataka, ha? Ito, pakinggan niyo ako. Ito nakapagtataka. Hindi niyo alam kung saan siya nagmula, subalit binuksan niya ang aking mga mata. Kayo, matagal kong narinig ang boses niyo, dinadaanan niyo lang ako bilang isang bulag. Pero hindi niyo napadilat ang aking mga mata. Relihiyoso kayo. Sino ngayon itong nagpadilat sa aking mata? Verse 31. Alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pinapakinggan makasalanan siya. Alam kong hindi ako pinapakinggan ng Diyos dahil ako isang makasalanan. Subalit kung ang sino man ay sumasamba sa Diyos at gumaganap ng kanyang kalooban, ito ang kanyang pinakinggan. Anong ginawa nitong bulan nito? Kung sabihin ng Panginoon sa kanya, maghugas siya, punta ka sa luwa, pinuntahan niya. At pagkatapos noon, sinamba niya. Yan ang sabi niya, ang sino mang sumusunod sa kanyang kalooban at sumasamba sa kanya, yun ang kanyang pinapakinggan. Pero ito, buhat na magsimula ang sanlibutan ay hindi narinig kailanman na binuksan ng sino man ang mga mata ng isang tao at pinanganak na bulan. Kung ang tao ito'y galing sa Diyos, siya'y hindi makakagawa ng anuman. Buong-buo ang paniniwala ng tao ito dahil nangyari sa kanyang buhay. Ano nangyari? Tinanggal siya. Tinanggal siya. Well, sa nangyari yun, he suffered. Siya nagdusa talaga sa kanyang paniniwala. Nagdusa talaga siya. Yun nyo, sabi sa 35 hanggang 38. Nung magdusa siya, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ang sabi sa 35, napalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila. At ang kanyang makita siya, sinabi niya, sumasampalataya ka ba sa anak niya? Kasi Kristo, yun ibig sabihin. Sumasampalataya ka ba sa anak niya? Sumagot siya. Sino ba siya? Pino. Nakakita na siya ngayon. Pero naghangad siyang makilala. Yun din dapat mangyari sa atin. Kung tayo ay nakakilala na, hangalan natin, lubos pa natin makilala kung sino siya. Nang sa ganun, yung ating panampalataya sa kanya, hindi lundag sa dilim, kundi may batayan. Kilala mo na siya. Ganun nangyari dito eh. Sino ba siya ginawa upang ako'y sumampalataya? Alam natin may panampalataya siya. Pero ang ibig sabihin, para lumago, tumibay ang aking panampalataya. Sinabi sa kanya ni Jesus, siya nakita mo na. Ha? Nakita ko na? Siya yung nakikipag-usap sa iyo ngayon. Wow. Ano nangyari? Nung makilala niya si Jesus, hindi siya naglulumundag, no? Ang buhay ng Kristiyano, bakit tunay? Hindi, no? Sumamba. Nagpakapapa. Nagpakapapa. Siya'y sumamba sa kanya. Yun naman yung ganti na kanyang pagdurusa sa kanyang panampalataya. In-affirm ng Panginoon ang kanyang paniniwala. Pinakimay ng Panginoon. Nagpakita mismo ang Panginoon sa kanya. Itinaas siya sa kanyang buhay. Now, ano kung paano ganito sa atin? Now, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano ngayon, o mananampalataya. Alam ko wala isa rito magsasabi, mananampalataya ko. Walang magsasabi rito na, hindi mo ko tunay na mananampalataya eh. Walang aamin dito. Lahat tayo naniniwala. Pero nakatityak ba tayo sa ating paniniwala? Anong layunin ng pangamalan upang mag-check mo at checking mo ang iyong pananampalataya? Kaya sa ating pong binasa ngayon, pinag-aral natin, bilang mananampalataya, kukonsider natin lahat ng tao. Suriin mo ang iyong buhay. Suriin mo ang iyong sarili. Alamin mo kung saan ka naugnay dito. Para sa iyo, na nanlalaki kay Jesus, hindi naniwala na si Jesus ay Diyos. O sa mga magulang, naninimbang. Kasi pagka naging Kristiyano ko, mawawala yung aking opportunity sa ibang bansa.
Mawawala yung oportunidad ko na umasin sa buhay ko kung ako'y naging Kristiyano. Kaya, ano ang buhay ko? Naninimbang, nominal Christian. Mga magulang. O di kaya, ikaw kaya ay pwedeng maugnay sa panampalataya ng bulag na lalaki ito. Handa niyang tindigan. Handa niyang ipahayag sa mga tao kung anong nangyari sa kanya, kung anong ginawa ng Diyos sa kanya. Hindi niya inintindi ko nang sabihin ng mga tao, ang inintindi niya, paano siyang binayaan ni Kristo. Kung ikaw yun, tularan mo siya. Lumalago siya. Kahit tinanggal siya sa relihiyon niya, mas maigi pa kaysa siya mawala siya sa Panginoon. Ngayon, kung wala kang kaugnay kay Jesus, lumapit ka sa Kanya. Ang sabi nito sa ating binasa sa verse 5, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Lumapit ka sa ilaw. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Ano ba ang ilaw? Bakit tinawag si Jesus na ilaw? Ang Bible din magsasabi niyan, hindi ako. Iwasan natin yung may kanya-kanyang interpretasyon. Let the Scripture interpret itself. John 1, verse 4 hanggang 5, ganito. Ang tinutukoy dito ay ang salita, at ang salita nito ayon sa 18, siya si Kristo. Right? At ang sabi sa verse 4, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Hanggat wala kang Hesukristo sa buhay mo, wala kang ilaw sa buhay na ito. Nasa kadiliman ka at mangangapa ka, mistulang bulag ka, bagumat nakakakita sa iyong mga mata. Pero bulag, patungo ka sa isang balon na walang katapusan, kadiliman. Sapagkat si Jesus ang ilaw. At ang sabi sa verse 5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi nagapi ng kadiliman. Kapag nasa iyo ang ilaw, nasa iyo si Kristo, hindi magagapi ang buhay mo. Totoo, magkakaproblema. Pero ang problema natin, yung pang makapagpapatibay ng iyong pananampalataya. Saan ka naugnay? Sa mga Pariseo? Sa mga magulang ng binatang? Bulag? O mismo sa buhay? Kaya, kung tanong ko pang huli, nakaranas ka na ba ng kaligtasan kay Kristo? O nakaranas ka ng kaalaman kung paano maligtas, pero walang nangyari sa iyo? Kung mayroon kang karanasan kay Kristo, kung gayon, panindigan mo. Ipakilala mo si Jesus kung paano kanya ginagawa. Paano kanya niligtas? Paano mo inaayos kayo ng iyong pamilya? Paano mo ngayon dinadala sa kapwiran ng iyong mga anak? Iparuto mo sa mga tao. Huwag mo intindihin kung ano sabihin sa iyo ng mga tao. Kundi, ipakita sa kanila na mas dapat nilang intindihin ang iyong patotoo. Pwede ba natin gawin yun? Kaya natin gawin yun kung ikaw ay mayroong totoong kaligtasan. Tayo ba natin?